So, ayan, imbag nga rabi tayo amin. Kakabsat sa umusap sa balay si tayo laan. Pero, naimbag ti ako. Iti biyang, iti tunggal may sa kada tayo. Tainig ka na tayo manin iti pigsa. Diyan na anay nga salunat. Sali na kayo. Tama ang kwento nito. Tsuwada. Inig ka na tayo manin ti apo. May Tagalog ba dyan ti Lorena? O Ilocano? Nakamute ka? Nakamute ka, te? Ilocano ba? May Ilocano ba dyan? O Tagalog? Tagalog po. May Tagalog. Okay. Oo, si Manuel. Akala ko diretsuin na namin Ilocano eh. Hallelujah. So, magandang gabi po, te. So, ayun nga, praise God sa isang napakagandang gabi muli sa buhay ng bawat isa sa atin. So, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yan at katapatan niya sa ating buhay. Although, pagod, Makinig tayo, tapos pwede alam ko na bawat isa ay may kanya-kanyang mga trabaho, pagod, pero glory to God pa rin kasi tinakon niya muli tayo sa oras na ito na mayroong kalakasan, di ba? Yan, kung may mga Bible po tayo mga kapatid, buklatin natin sa 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. So saglit lang to mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. 1 Peter. Ayan. Basahin ko na. Sige te. Basahin mo. Ito yung paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. Okay, sa 1 Peter 3:8, umpisa tayo sa 3:8. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagdanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita at kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Yun. Amen. So praise God. Pabaribar mo ta pamanang kamerang. Praise God. So tunay nga, di ba? Tunay nga. So pray lang tayo saglit. Hallelujah. Before we go on. Maraming salamat muli, O God, sa oras na ito, Lord God, and dalangin namin, O God, na sa oras na ito, bless mo, Lord God, ang iyong mga banal na salita na siyang maihayag. Tulungan mo ko, O Father God, na ibahagi ito, Lord God, sa aking mga kapatid, O Father God. Your will be done, O God, your will be done, your will be done, O God. Let your Holy Spirit flow to each and every one of us, that we may receive your words, O God, according to your will, in your plan, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So, napakaliwanag dito, di ba, yung binasa ni Ate Lorena. Pero pamagatan natin ito na we are called to be a blessing. Di ba? We are called to be a blessing. Amen. Ayan. So, di ba yung unang binanggit, yung unang binasa ni Ate Lorena kanina doon sa verse 12, ano ang sabi doon? Verse 12, verse 8, I mean. Verse 8, I know. Yeah. Finally, all of you be of one mind, wala kasi akong Tagalog na Biblia eh. One mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous. Ano ba sa Tagalog ang courteous? So, ayan, ang unang makikita natin dito is yung be united. Be united. Na napakaliwanag yung sabi dito that we should agree, have concern and love for each other, di ba? Magkaroon ng isang one mind, di ba?
one spirit, with compassion and love for each others, to be tender-hearted. Pag sinabi nating tender-hearted, so ito yung, ano ba yung tender-hearted sa Tagalog? Malambot na puso ba? Or generous or kind, di ba? Gentle or loving o pagmahal, mga ganyan. Sa Romans, maano natin yan sa Romans 15 verse 5, kung may mga Bible kayo. Anong sabi doon sa Romans chapter, saan na ba yung ano ko kanina, pinagsulatan ko? Romans 15:5. Saan ba yung tiniknot ko kanina? Nawala na ata. Natapon ko. Ayan, ito pala. Ayan. May the Lord God who give endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. So, ayan. Alam naman natin na yung katangian ng ating Panginoon is talagang mapagpakumbaba, mapagmahal, di ba? Yan. Siya ay masunurin, di ba? Lahat na sa kanya, lahat ng magandang pag-uugali or katangian ng isang tao ay mahahanap natin yan kay Jesus Christ. Kaya at yun ang gusto din yung binabanggit ni yung din magkaroon din tayo ng ganung katangian ni Kristo, di ba, sa buhay natin. Magkaroon tayo ng isang isip, hindi man yung iisang isip na yung utak mo is utak ko din. What I mean is yung may pagkakaunawaan, may pagkakaintindihan, di ba? Yung ganon. May pagmamahalan. And be courteous or humble. Humble atang ginamit sa mga ibang translation. Humble in mind, sabi. So, yan. Magalang. Magalang, respectful, or kagalang-galang, honorable. Diba? Saan pa ba yung mga magandang natin dyan, pwede nating sabihin, di ba? Kagalang-galang, which is, we know that our Jesus Christ na ating sinasamba or pinahupurian is talagang kagalang-galang talaga siya, di ba? Will behave. So, yan, yung verse 8. And yung susunod na makikita natin dito is be a blessing. Yung sa verse 9, not returning evil for evil or reviling, but on the contrary, blessings, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessings. Yes. Totoo yan that we are called, di ba? We are called to be a blessings. Talagang tayo, ang bawat sa atin ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos bilang isang pagpapala, di ba? Pagpapala sa ating kapwa, ating mga kaibigan, pamilya, or sa mga tao sa ating mga paligid. At ang binanggit din dito na, di ba, na minsan tayo as a human, pag ginawan tayo ng masama, nawala ulit sino nawala? Ate Glyza. As a human, di ba, pag ginawan tayo ng masama, gusto rin natin gumanti. Pero ang sinasabi dito, that don't repay evil for evil, di ba? Huwag nating gantihan ang kasamaan ng kasamaan. Meron ngayong kasabihan na pag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay, di ba? Pero pag binatukan ng bato, anong ibabato ay binatukan ng bato, anong ibabato mo? Garapon nyo ka na Ilocano. Hallelujah. Pero ang itinuturo ng Panginoon sa atin is hindi ganon, di ba? Huwag nating gantihan ang masama ng kasamaan, di ba? Gusto ng Panginoon, nagantihan natin ang masama ng kabutihan, di ba? So yun yung itinuturo ng Panginoon na kung meron kayong Bible doon sa Romans 12:17, supporting verse, makikita din natin doon. Romans 12:17. Yeah. Tagalog yan. Yeah, kung gusto niyong basahin, sige tayo, basahin natin. Para ano. Basta 17. 12:17. Huwag ninyong gantihan, 17. Romans 12:17.
Inyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Amen. So ayan, di ba napakaliwanag na tinuturo sa atin na gustong iparating sa atin na wag natin, which is even Jesus Christ teach. Hindi rin dito, di ba? Na Apostle Paul, doon sa Romans 12:17 na wag nating gantihan ng masama ang kasamaan. Kaya don't be hateful or insult people, Jesus, just because they hate and insult you. Diba, as a human tayo, pag ginawan tayo or ini-insulto nila tayo or ginagawa nila tayo ng masama, is gusto natin ganun din yung gawin natin, lalong-lalo na pag tayo ay hindi mananampalataya. But God keep on reminding us na dapat wag tayong magtanim ng galit or magkimkim ng kahit anumang sama ng loob sa ating puso. Kung yung mga tao is yung binabato nila tayo or iniinsulto nila tayo o kahit anuman yung mga sinasabi nila sa atin, pero wag natin silang gantihan, di ba? Instead, treat everyone with kindness. Pay them back with the blessings, di ba? Napakaganda. Although mahirap minsan, lalo na pagka gaya nga nung kailan ba nung na si Brother Romel ba nung mahirap kung tayo ay may lamat, di ba? Minsan yung may bakas ng sakit di sa puso natin, di ba? Nakaranas na tayo ng malagim na mga pangyayari sa buhay natin na parang ang hirap nating tanggapin o ang hirap nating i-release or mag-let go. So, yung mga bagay na gayon minsan na instead na gawan natin sila ng mabuti, minsan is ando doon pa rin yung mga negativity na pumapasok sa isip natin or may kunting pride, di ba? May kunting pag-iimbot minsan na hindi pa rin natin magawa gantihan ng kabutihan yung mga hindi magandang ginagawa nila sa atin, di ba? May mga point, but ayun na yung unang binanggit natin kanina na yung katangian ni Kristo, di ba? Na yung pagpakumbabang puso is magagawa natin ito. Maibabalik na, magagantihan natin sila ng kabutihan na kahit na yung ginagawa nila sa atin is hindi maganda, di ba? Napakaganda, di ba? Pagka may ganun yung magiging kaugalian natin na kahit ano yung sinasabi nila sa atin, kahit ano yung ibato nila, di ba, sa atin, pero magagawa pa rin natin silang gantihan ng kabutihan. This is what God wants us to, di ba? Very true, na ang gusto ng Panginoon is maging pagpapala tayo, maging blessings tayo sa maging sa ating mga kaaway, di ba? Sa mga hindi natin nakakaintindihan, di ba? Or hindi nagkakaunawaan, is gusto ng Panginoon maging pagpapala tayo sa kanila or sa bawat tao sa ating paligid. And surely He will bless us. And surely yan, pangako niya na sinabi niya dyan, di ba, that God will bless you, di ba, sa verse 10. Sa 1 Thessalonians 5:15, makikita din natin doon that always try to do good to each other and to everyone else. Always try to do, di ba? Hindi naman niya binanggit doon na pag mabuti siya sa'yo, tsaka mo lang siya gawan ng mabuti. So always, so ibig sabihin pagka always, palagi. Masama man yung ginawa, mabuti man yung ginawa, andun pa rin dapat yung kabutihan, di ba? Andun pa rin. Let's try our ways, let's try our best talaga. Although, ako hindi ko ina-accept yung sarili ko, kasi ako, I'm not perfect, di ba? Nagkakamali ako sa pananalita, sa gawa, sa isip, di ba? Na minsan, hindi natin magawa yung kabutihan, di ba? Lalo na yung sinasabi nga natin pagka mayroon ng bakas, di ba? May bakas na sa puso natin or sa buhay natin na mayroon tayong pinanghuhugutan, di ba? Kung bakit hindi natin magawa yung kabutihan na yon para sa ating kapwa. Kaya napakapalad natin kasi palagi tayong napapaalalahanan na kailangan nating gumawa ng mabuti, na kahit na ang mga tao is ang binibigay nila sa atin is hindi kabutihan.
And sa 1 Peter chapter 2 verse 23, ano lang sabi doon? He did not retaliate when he was insulted. Yes, when he suffered, he did not threaten to get even. He left his case in the hand of God who always judges fairly or judges righteously. Yes. Ang tinutukoy dito, doon sa 1 Peter 2:23 was Jesus Christ, 'di ba? Noong siya naipako doon sa cross ng Kalbaryo, 'di ba? Noong siya ay binato, dinurakan, pinersecute siya dahil sa dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos, 'di ba? Wala silang narinig, walang narinig ang mga tao sa kanya, 'di ba? Hindi niya iginante o hindi niya ginawa sa mga taong nanakit sa kanya, sa mga taong dahilan ng pagpako niya doon sa cross, 'di ba? Na kahit na iniinsulto na siya pero hindi siya gumante. Hindi siya gumante. Pero anong ginawa niya? He left his case in the hand of God who always judges. Kumbaga, ikinumit niya yung buhay niya. Kumbaga, ibinigay niya. Or sa verse sa ano kasi, ano ba to? Ibinigay niya or yung buhay niya is ipinagkatiwala niya doon sa kanyang ama who judges righteously, di ba? Pinagkatiwalan niya yung mga pag-iinsulto sa kanya, yung lahat ng pagpe-persecute sa kanya doon sa kanyang ama, na yung ama na yon is yung ama na yon is he judges fairly or righteously. So wala siyang kinakampihan, walang kinikilingan, di ba? Kaya Jesus Christ mismo nung naging example dito, di ba? Na kahit nung siya ay kahit anytime naman pwede siyang gumanti kung gusto niya, di ba? Anytime pwede niya ring batuhin sila kung ano yung ibinato sa kanya nung time na yon, yung pagdura, pag-apak, pag ano ba to? Panang saplet, ano bang saplet sa Tagalog? Hagupit, ano? Haplos. Oh, haplos ba? Tagalog? Hindi. Hagupit. Hagupit ba? Haplos ng latigo. Oh, haplos ng latigo, oh, di ba? Hindi niya ginawa, never niyang naisip na gagawin niya din yun sa kanila. Babagkos ipinagkatiwala niya ang buhay niya doon sa ama, sa kanyang ama na nagbigay ng buhay niya sa kanya. Yes, sa Matthew 5:44, gasgas na rin to para sa atin na kailangan nating mahalin ang ating kaaway, di ba? Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully nabubulol? Spitefully use you and persecute you. Matthew 5:44, di ba paulit-ulit natin ito naririnig kadalasan na kailangan nating mahalin ang ating mga kaaway. Which is ito yung pinakamahirap gawin bilang isang tao. Mahalin natin yung ating kaaway. But God is teaching us, di ba, na kailangan nating gawin ito. Because Jesus Christ Himself, He did this. He loved those people na siyang nagpako sa Kanya doon sa cross ng Kalbaryo. He loved those people na nag-persecute sa Kanya. He loved those people, di ba? Pagkus ibinigay pa nga niya yung mismong buhay niya para sa kanila, di ba? Para sa kaligtasan ng lahat. Binigay niya yung buhay niya para sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng kagalakan, di ba? At ang maganda doon is yung kaligtasan na ibinigay niya is hindi lang yung kaligtasan pansamantala, kundi yung kaligtasan doon sa buhay na walang hanggan, di ba? Ganun niya tayo kamahal, ganun siya magmahal, di ba, sa atin na kahit even tayo, buhay natin na kahit, di ba, ang dami nating mga nagagawang pagkukulang, pagkakamali, ang dami nating nagagawang mga kasalanan sa harapan niya. Pero He still choose to love us, di ba? Mahal pa rin niya tayo, hindi pa rin niya tayo itinatakwil bilang kanyang anak. Kaya dapat ganun din, yun yung kailangang i-adapt natin or i-absorb natin sa buhay natin as a Kristiyano. Huwag na tayong lalayo as a Kristiyano, di ba? Huwag na natin munang isali yung mga hindi mananampalataya.
As a Kristiyano, kailangan may adapt natin or ma-observe natin yung katangian ni Kristo na kahit ginagawa na siya ng hindi maganda is hindi pa rin siya gumante. Yes, love life. Anong sabi doon sa verse 10? Dadakon sa verse 10. Love life and see good days. If you want a happy life and a good days, stop saying cruel things and lie. Diba? Sabi niya doon. He who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking guilt. Yan, mga pagsisinungaling, mga salitang lumalabas sa ating mga bunganga or ating mga bibig na hindi maganda. Hindi magandang pakinggan niya. Kung na yung pati Ilocanong niya malamot ti aso, di ba, na maminsan. Kaya kung gusto natin na magkaroon ng magandang araw, mahalin natin ang buhay, di ba? Sino ba sa atin dito ang nagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin? Mahal ba natin ang buhay natin? Amen. Amen. Praise God, di ba? Kasi minsan pagka speaking of kasi pag sinabi kasi natin saying cruel things and lies, ang dami. Or sa cruel things kasi sa ibang dito, sa ibang translation sa King James is ang gamit dito is refrain his tongue from evil and his lips from speaking guilt. Chismis na lang, it can be. Diba? Kaya paano tayo magiging isang pagpapala sa ating mga kapatid o sa ating kapwa kung yung pananalita naman natin is hindi naman siya kaaya-aya, hindi naman siya hindi siya, yung pananalita natin is hindi naman siya magandang pakinggan. Lahat ng mga salita na hindi makain ng aso is lumalabas naman sa ating mga bibig, sa ating bunganga. So, hindi tayo magiging pagpapala sa iba kung ganun yung naririnig nila sa atin. Di ba? Ayan, kasinungalingan. Nasali pa dyan yung lies o kasinungalingan, di ba? Minsan ang tao mahilig ito. Ito yung pinaka-paboritong gawin minsan, lalo na pagka mahirap lang lumusot. Mahirap nang hanapin yung pintuan palabas. Di ba? So, kailangan mo nang humanap ng ibang bintana, di ba? Para lang doon ka na lang munang lulundag, di ba? Kaya ang dami ng mga kasinungalingan, di ba, na lumalabas sa ating mga bibig, di ba? Pero hindi siya healthy, di ba? It's not healthy. Buhay natin isang Kristiyano, isang mananampalataya. Kung ganun yung mga pananalita natin, kung ganun yung maraming mga punong-puno ng kasinungalingan, then we could never be a blessing, di ba? Sa iba. Kasi yung goal natin dito is to be a blessing. Yung kapitbahay natin paano natin maaaya. Kung sila naman nakikita nila tayo di ba pagka okay lang na pag-usapan tayo ng mga tao. Di ba ang ganda na yung ikaw pinag-uusapan ka ng mga tao pero puro positive. Positive yung sinasabi nila sa iyo na kahit siguro maghapon magdamag ka nilang pag-usapan kung yung maririnig mo sa mga tao is yung mga positive na itong tao na to is ganito ganyan, mahaba yung pasensya niya, mabait yan, matulungin, di ba? Parang kahit maghapon yung tainga mo is hindi siya Hindi siya magsawang makinig. Oo, hindi siya kasi maganda yung feedback ng tao sa'yo. Pero kung hindi maganda, di ba, yung isang salita pa lang, di ba, itong tao na to, di ba, parang, yung pressure ng dugo mo is, gusto mo na is sipain mo na sila, gusto mo na is batuhin sila, di ba, gusto mo na is, anuhan mo na sila ng buhusan na ng mainit na tubig, di ba, kasi yung pagbungad is hindi na maganda. So, kasi nga yung nakikita nila is hindi maganda. Kaya napakahalaga na yung pananalita natin, yung buhay natin talaga is
naayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi gusto natin pag gigising natin, pagka gumising tayo sa umaga na kahit marinig natin yung pangalan natin na yung kapitbahay natin, tayong pinag-uusapan is maganda pa rin yung mood natin, maganda pa rin yung araw na, hindi masisira yung araw natin kung maganda. Kung maganda yung feedback, yung sinasabi nila sa atin. Pero kung hindi maganda, masisira talaga yung araw natin. Kahit maganda yung gising natin, pero yung araw natin masisira kung nakarinig na tayo ng hindi maganda. Kaya napakahalaga na i-practice natin yung pananalita natin is naway yung mga nakaka-bless, di ba? Nakaka-bless sa ating kapwa. Let him turn, verse 11, let him turn away from evil and do good. Yes, let us turn away from evil and do good. All right. Yes, hanapin natin yung kapayapaan ng gagaling sa Panginoon. At ipagpatuloy natin ito. Kasi napakaganda, di ba? Napakaganda na mabuhay tayo na yung payapa. Ay alam mo na Masaya. yung konsensya mo, di ba? Pagka meron tayong ginawa, let's say sa maghapon, meron tayong ginawa na alam nating mali yun, pero ginawa pa rin natin, di ba? Hindi ko alam sa inyo, pero minsan may mga point, ganun ako, di ba? Lalo nakabitaw ako ng salita o nakagawa ko ng hindi maganda. Di ba yung bago kang matulog is, maiisip mo yun, babalikan mo yung sitwasyon na yun na yung konsensya mo, yung guilt mo ando doon, di ba? Kung hindi mo i-release yun sa Panginoon, parang hindi ka makakatulog ng payapa. There's something na parang hindi ka at ease, di ba, sa sarili mo kasi alam mo na napasaktan mo yung tao ay nakapagbitaw ka ng hindi maganda. Hanggat i-release mo, hanggat hindi mo yan i-release, so yung guilt ando doon, mananatili, di ba? Yung guilt sa puso natin. Kaya napakahalaga na yung kapayapaan sa buhay natin as a Christian. Kaya wag nating hayaan na yung kapayapaan na yon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon is hindi natin yun makamtan or hindi natin maranasan ng dahil lang sa mga bagay-bagay na ginagawa natin o nagagawa natin na hindi kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Which is ang dami, di ba? Hindi na natin i-mention, ang dami yun. Alam naman natin yan, marami talaga yung mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa buhay natin. Evil, kasi yung evil, di ba? Pag sa salitang evil pa lang, andun lahat na yan, lahat na ng kasamaan, lahat na ng hindi maganda, di ba? So, let us continue to do good. Kasi sa verse 5, dito yung masaklap, di ba? Yung verse 5, sa verse 12, yung sa last verse doon sa pinaka-text natin. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Totoo yan, di ba? But, anong sabi diyan sa baba? But, the Lord turn His face against those who do evil. May but, di ba? Doon sa dulo niya. Kaya tayo as a Christian, napakahalaga na talikuran natin, iwanan natin yung mga bagay-bagay na hindi maganda o hindi ka looban ng Panginoon sa buhay natin. Anything yan, kahit hindi lang kahit sa pag-uugali natin, katangian natin, ano pa ba, yung mga hobbies natin, maaari din, di ba? Kailangan iwanan natin yan. Kasi kung hindi natin kayang iwanan o talikuran, yung mga bagay-bagay na hindi naman kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon, we could never be a blessing sa kahit sino man. Hindi tayo makakamingwit, di ba? Hindi tayo hindi tayo paano ba to?
makakamingwit ng kaluluwa o hindi tayo maging pagpapala doon sa mga tao sa paligid natin. Kung yung buhay natin is hindi naman nagre-reflect yung katangian ni Jesucristo. Na sinasabi nating Diyos natin, Panginoon natin, sinasabi nating tagapagligtas natin, di ba? Kung hindi naman natin yun may i-absorb or hindi naman natin ma-adapt yung katangian niya. Kasi ayaw natin na darating yung panahon, di ba, na kasi di ba maalala nyo doon sa Sodom at Gomora kung bakit niya sinira, kung bakit niya sinunog, kung ano yung dahilan. Kung bakit niya sinunog ang Sodom at Gomora, di ba dahil sa kasamaan? Yes. Kaya sinunog niya yan. Sino lang yung naligtas doon nung pagsunog niya, di ba? Kaya tayo, napakahalaga na mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Live uprightly nga, ika nga, di ba? Righteously, di ba? Kasi ang hirap naman na ano tayo, nagsisimba tayo, nag-attend tayo ng mga ganitong gawain. Ma-attend na, paano ba? Kanina ba ako nabubulol eh? Nasusundan niyo ba ako kung nabubulol ako? Amen, amen. Sige lang. Ayun, dila ko pabaluktot. Nakakasunod. Ay, nako. Kaya, kung gagawa kaya tayo ng kasamaan, magiging pagpapala kaya tayo sa iba? Hindi, di ba? Ano to kung kunamita ko na sabihin nila, ano ba yung sinasabi mo dyan? Ganon yung maririnig natin sa kanila kung yung buhay natin nakikita nila is hindi maganda. Kung tayo sinasabi natin ano, pero kaya tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos to be a blessing. Kasi yun yung kalooban niya sa buhay natin. Bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga tagasunod. Di ba? Bilang kanyang katawan. Because we are, di ba? We are part. We are His body, di ba? Na kailangan natin be united. Yes. Kailangan natin be united, makipag-unite. Meron bang nakikiisa na walang pagmamahal or walang ano? Meron bang nakikiisa na hindi mapagpakumbabang puso? Hindi, parang pakitang tao lang yun. Pero sabihin natin pakitang tao, so hindi pa rin siya hindi pa rin siya totoo. Kasi Oo. pakitang tao, 'di ba? Pero pag expect mo na 'yan pag nakatalikod ka na, andun na, 'di ba? Andun na yung lalabas na yung mga hindi. So wala doon yung pagpapakumbaba kasi pakitang tao lang. So hindi siya real. Plastikan lang. Hindi ganoon ang gusto ng Panginoon, 'di ba? Makiisa tayo in one mind, in spirit, 'di ba? In heart. That God want us, 'di ba? Na maging united tayo as His children. Kasi wala nga naman tayong magagawa kung hindi tayo makiisa. Kaya yun yung ano may i-share ko sa atin mga kapatid. We have to be united, willing to be united. You have to be a blessing. Let's turn away from evil, di ba? And let us do good or right in order for us to be a blessing to others. So meron pa ba tayong may dadagdag doon mga kapatid? Hindi baka maano. Siyempre meron din. Yung last na, sa pinakalas na ano, di ba, ang ganda doon, the eyes of the Lord are on the righteous. His ears are open to their prayers. Ito yung, di ba, na yung
mata ng Panginoon He's watching us, di ba? He watched over us. At ang panalangin, di ba? Ang panalangin ay kanyang pagkikinggan. Yeah. Ito yun. Sa testimony ko na lang, dahil sa relate sa pinag-aaralan natin ngayon, dahil sa pagtitinda ko, merong nakauwi ng Pinas na hindi naman sa chinichismis ko siya o ano. Parang it's related dito na kasi kumbaga ginawan ako ng masama kasi hindi siya nakabayad eh. Pero ang ginawa ko is binigyan ko pa siya ng souvenir, pinag-pray ko pa siya at hindi man sa kumbaga inaano ko na tapos yung ala kong ipinakitang ano kundi ikaw nang bahala Lord sa kanya, ang banal mo espiritu ang manguna sa kanyang buhay, yung gano'n ba? Yung parang kagaya nga ng nasabi dito na maging blessing tayo. So kahit nasa Pinas siya, is nagme-message sa akin na miss ko na diyan ate, pasensya ka na ate, hayaan mo ate pag nakabalik ako babayaran kita. So yun yung parang kung tayo ay kasi ano eh, kung ang mga ano dito yung mapagpakumbaba kasi ang ano dito anuhin natin yung pag-ibig ng Diyos, yung banal na espiritu yun nasa atin dapat. Para mangyari sa buhay natin ito, yung magkaroon ng pagmamahal, ng pagkakaisa, yung wag nang kasi kung walang banal na espiritu sa ating buhay, magagawa nating gumanti. Baka pag binato ka na, barilin mo na yung ganun. So, napaka-importante talaga. Napaka-importante talaga ang banal na espiritu ang sa buhay natin. Yun ang lagi kong inaano, yung banal mong espiritu, Lord, ang ano. Kaya, yun. So, kahit nasa Pinas siya, is nagme-message sa akin dahil hindi man tayo ano eh, kasi kung hindi niya babayaran ka ako yon is bahala siya. Basta ako Lord, pinagpipray ko na ako, i-bless mo ang kanyang buhay, kanyang magiging trabaho para makabayad siya, ganun din. Ganun. So, ganun. Kasi pag ang banal na espiritu pa rin, lagi kong ano yan eh, nakaano talaga ako sa banal na espiritu eh. Hindi man ano, kasi andun nga yung joy, self-control, love, yung ano ba yung mga fruit ng banal na espiritu. Andiyan yan eh. Bagamat kung minsan nawawalan tayo ng self-control sa pananalita, sa pagkilos o ano, sa pag-iisip, pero marirealize mo mali yun. Yung ganun ba? So, napaka-importante ang banal na espiritu. Amen. Bunga na espiritu, Galatians 5:22 ba yun? Yun, ang may dadagdag ko. Praise God. Brother Romel, Brother Elfren. Amen. Amen. Diba nga may share ko J Damo 8 and 9 sa Regen, 1 Peter 3, 8 and 9. Having compassion, wala na kami dyan, of one another, love as brethren, be courteous, maging magalang, not rendering evil for evil. Kanya tayo nga nabayagan nga kuan. Tagalog bro. may ano tayo dito eh. May taga-Amerika tayo dito eh. Sa atin na nga eh. sa atin na matagal ng namulat sa pananampalatayang ito sa atin lahat. Minsan kasi ma-differentiate mo yung ugali ng isang tao pag
hindi ko naman sinasabi na pero yung pananalita kasi ng isang tao, no, pag siya ay mananampalataya, very napaka-soft, mahinahon, yung hindi padabog, no, may paggalang sa kapwa-tao. Ma-differentiate mo. Kaya parang sa mga ganong bagay, pag may na-approach kang ganong tao, parang, di ba parang ang gaan yung pakiramdam na, ay, ang bait ni brother, ang bait ni sister, no? So, how much more kung yung taong mag-a-approach sa atin or makikipag-usap sa atin is walang pananampalataya, mararamdaman nila yung ugali na gustong ituro sa atin ng Panginoon na dapat ganito ka sa kapwa kasi we are created by God image. Amen. So kung lahat tayo is anak ng Diyos, so ang difference lang is yung pananampalataya is wala sa kanila. So pag in-approach tayo ng mga taong, let's say, dito sa bansang ito, may mga taong hindi mo alam yung ugali, hindi mo alam yung paano siya pinalaki, no? Kaya ang gusto ng Panginoon is maging magalang tayo sa kapwa-tao. Kasi doon may papakita na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi doon sa 9, not rendering evil for evil. Kasi nga ang tinuturo ng Panginoon sa atin is maging mabuti. So kung yun ang ipapakita mo sa isang tao, sabi nga ni Nanay Lorena, hindi ka magiging blessing or hindi ka makakapag-invite ng kung gusto mong mag-invite ng sa pananampalataya natin. Kasi makikita nila na ay, di ba laging sinasabi ni Pastor na paano ako pupunta sa church nyo, ang sama-sama mo ng mga tao, parang ganon, di ba? So it will start sa atin kung paano natin i-invite o maging blessing, no? Sabi nga yung topic natin, we are called to be a blessing. Yun. So magsimula sa atin na mga servant ng Panginoon. Amen. Yun lang, sister. Praise God. Di ba? Meron pa mga kapatid? Ang Brother Romel, baka meron. Sa mga pumasok kanina, yung topic natin is yung 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. Yeah. Kailangan talaga. Kasi yung identity natin, Jesus Christ, di ba? Identity natin is Jesus Christ. So kung yung mga hindi mananampalataya o yung mga kasama natin sa trabaho, kapwa natin, is lalong-lalo na alam nila na tayo ay mananampalataya, pero yung nakikita nila sa atin is parehas lang din naman sa ginagawa nila. So, what's the difference? Di ba? Wala. Yes. There's no difference. Kasi, yes, sinasabi natin na tayo ay born again, tayo ay Kristiyano, pero yung ginagawa naman natin is parehas naman sa ginagawa ng hindi mananampalataya. So, there's no difference there, di ba? Walang parehas lang. Walang pinagkaiba. Pero kung yung
buhay natin na sinasabi natin Kristiyano is nakikita yung yung may respeto, di ba? Na kahit na ginagawan, iniinsulto na nila tayo, kahit ginagawa na nila tayo ng mga kwento, ginagawa na tayo ng di maganda, kahit ano pa man yung mga masasamang binabato nila sa atin, pero hindi pa rin tayo gumaganti. Yes, gumaganti tayo, pero ang ginaganti natin is hindi masama. Bagkus, ang ginaganti natin is kabutihan. Doon, pag kabutihan ang iganti natin sa kasamaan, sigurado yan. Yung taong gumawa ng masama, sigurado yung ano niya, ano mo yung mahihiya ka, di ba? Parang mahihiya ka na mapapaisip ka na ito, ginawan ko to ng di maganda, pero bakit ang bait-bait pa rin niya? Baka yung time na yon, baka doon siya magising, doon makikilala, itong tao na to, totoong anak ng Diyos. Kasi maaano na niya ginawan ko na siya ng hindi maganda, di ba? Binato ko na siya ng malaking bato, let's say na ibinato na yung kahit anumang masama yung ibinaturan niya sa'yo na hindi mo naman ginagawa, pero hindi mo pa rin siya binalikan ng ganun. Hindi ka pa rin gumanti. Hindi ka pa rin nagtanim ng galit, bagkus mas minahal mo pa yung tao, mas inintindi mo pa, mas ipinalangin mo pa, di ba? Mas naawa ka pa sa kanya, mas tinulungan mo pa siya. So, ibig sabihin, yung doon, magigising siya na ang tao na to is anak ng Diyos. Mapag-differentiate na niya na mahihiya na siya sa sarili niya na doon din mag-i-start na siyang gumawa din na kasi na-adapt na rin, nakikita niya yung kabutihan mo So maa-adapt niya rin yan. Maa-adapt unti-unti, maa-adapt niya hanggang sa magiging makuha na niya yung katangian na yon at hanggang sa maano na rin siya sa Panginoon. Mababago na siya totally, di ba? Sa pamamagitan natin. Pangako ng Panginoon din, di ba, na pag gano'n ang gagawin natin sa kapwa natin, magiging blessing tayo. We will inherit the blessings also from God. Di ba? Yun yung maganda minsan nakakano, di ba, nakakapagod. Nakakapagod gumawa ng mabuti, di ba? Minsan. Nakakapagod gumawa ng mabuti. Minsan, lalo na pag may mga kasamang kasinungalingan, lalo na pag kami mga kasamang hindi maganda. Doon yung time, pero upo ka muna, Tito. Yun ang sabi natin, pag titignan natin si Kristo, grabe, di ba? Yung mga pinagdadaanan natin is wala pa yun. Wala pa yun sa pinagdaanan niya kung paano siya binato, kung paano siya na-persecute, di ba? Na dumating siya sa point na napako siya doon sa cross ng Kalbaryo, pero hindi pa rin niya nagawang gumanti. Ang iginanti niya pa rin, yes, gumanti siya, pero ang iginanti niya is pagmamahal pa rin. Pagpakumbabang puso pa rin. Ginantihan pa rin niya ng kabutihan ng lahat ng ginawa ng tao sa kanya. Dapat ganoon din tayo. Although mahirap, pero let's try, di ba? Let's try our best na gantihan ang kasamaan ng kabutihan. Na gantihan ng kabutihan ang kasamaan, di ba? Para sa ganun is maging pagpapala tayo sa kanila. Maging pagpapala tayo sa mga tao. Pero ayun na nga, sabi nga, paulit-ulit din ng ulit sinasabi na kailangan yung wisdom talaga kasi minsan yung kabutihan na naabuso, di ba? Naabuso ang kabutihan. Hindi naman sa ayaw na natin silang tulungan or hindi naman sa ayaw na natin silang pero we're just giving them na time na matuto, di ba? Matuto. Kaya let us live bilang asin at ilaw, sabi nga sa Matthew, di ba? So, all of us here are called to be a blessing. And that is the will of God. Although mahirap siya, pero let's practice it, di ba? I-practice natin sa buhay natin. Maging kaugalian natin na
gumawa pa rin ng kabutihan is in spite of kasamaan, di ba? Mangingibabaw nawa lagi yung kabutihan kaysa sa, so dapat kabutihan over kasamaan, hindi yung kasamaan over good, di ba? Mas dapat nangingibabaw yung kabutihan pa rin. Because ganun yung Panginoon na sinasamba natin is hindi siya nagtanim ng galit o ano. Ang kagandahan doon, ang ating mga panalangin ay pagkikinggan ng Panginoon kung yung magiging katangian natin is ganun. Kung tayo ay nagiging pagpapala sa ating kapwa. Ang Panginoon ay pagkikinggan niya tayo sa ating mga panalangin at babantayan niya tayo, di ba? Iingatan niya tayo, lahat-lahat na yan. Ibibigay ng Panginoon sa atin kung tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. So, Brother Romel, meron ka bang may dadagdag sa ating topic bago tayo dadako sa ating panalangin? Ha? Thumbs up? So, meron pa ba tayo sino pa? Mama, meron ka may dadagdag doon? Kami. Or may tanong pa ba tayo? Wala. Maliwanag ba? Meron ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. Kasi nga sabi nga natin, di ba, it's useless na nandito tayo kung wala din naman tayong natutunan. We are called to be a blessings. Yes. Kaya let's try, di ba? Let's try na mamuhay na isang pagpapala sa ating kapwa, kaibigan, kapamilya, churchmate, at lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kasi sila talaga yung nangangailangan, di ba? Nangangailangan ng ilaw, nangangailangan ng asin. Kasi sino bang nangangailangan ng ilaw kung hindi yung nandoon sa kadiliman, di ba? So, sinong magiging blessings doon sa mga ando doon sa kadiliman? Siyempre, tayo, ng mga nagsasabing anak na ng Diyos, di ba? Dapat tayo kasi nakakahiya naman na sila pa yung magiging blessings sa atin na nagsasabing mga mananampalataya ng mga anak ng Diyos, di ba? Parang nakakahiya sa part natin as a Christian, di ba? Kung sa mga hindi mananampalataya pa natin matututunan yung mga magagandang asal or mga kabutihan, di ba? Kaya huwag tayong mapagod mga kapatid na gumawa ng kabutihan at huwag tayong mapagod na maging pagpapala sa ating kapwa. So yun lamang po. Kung wala na po kayong may dadagdag. Glory to God. Amen. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So truly that God is our good. God is great. And He gave His life for us, di ba? He is a blessing. Meron ngayong kasabihan na palagi din natin naririnig that be blessed to be a blessing, di ba? So, yung blessing na nanggagaling sa Panginoon, binibigay niya sa atin is kailangan din nating padaluyin sa ating kapwa. So, praise God. Sa mga prayer request po ba tayo ngayong gabi? Ako po